Isang biro ba ito? Halos hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Kinusot ko ang aking mga mata, baka sakaling nananaginip lang ako dahil sa init ng panahon dito sa Maynila. Ako si David. Isang sports journalist mula sa London. Sa loob ng 20 taon, naging saksi ako sa mga pinakamabibigat na tunggalian sa mundo ng palakasan, mula sa banggaan ng mga higante sa Premier League football hanggang sa tindi ng bakbakan sa NBA. Alam ko kung ano ang kahulugan ng e-sports. Para sa akin, ang sports ay isang giyera. May nananalo, may natatalo. May dugo, may pawis. May matinding kompetisyon at may makikintab na medalyang naghihintay sa dulo. Iyan ang esensya ng laro. Ngunit ngayong araw, sa loob ng mainit at maingay na Ninoy Aquino Stadium sa Maynila, para sa SEA Games, ang nakikita ko ay hindi sports. Umaalinggaw ang tunog ng mga tambol na parang nasa Ati-Atihan Festival. Ang mga manonood ay pumapalakpak, sumisigaw, at tila nasa isang piyesta sa halip na isang seryosong kompetisyon. Sa gitna ng court, may 6 na lalaking nakatayo sa isang bilog. Suot nila ang mga jersey na may tatak ng bandila ng Pilipinas, ngunit ang kanilang ginagawa ay tila laro sa kanto. Ano ba ang ginagawa nila? Sinisipa-sipa nila ang isang maliit na bolang yari sa hinabing yantok, ratan. Wala silang kalaban. Walang net sa gitna sa sandaling ito. Parang naglalaro lang sila ng isipa sa mga lansangan ng tondo. Sumasayaw ba sila? Isang lalaki ang sumipa sa bolang yantok paitaas. Ang kasunod naman ay lumundag sa ere, umikot, at sinalo ang bola gamit ang kanyang likod. Ang isa naman ay sinalo ito gamit ang dulo ng daliri sa paa ng ubod ng hinhin. Ang bola ay hindi sumasayad sa lupa. Nasaan ang kalaban, opponent? Nasaan ang goalpost? Sino ang kinalaban nila? Ang sarili nila. Kinalabit ko ang isang volunteer na Filipina na nasa tabi ko. Suot niya ang barot saya na uniforme ng mga usherete. Miss! Kailan ba magsisimula ang totoong laro? Nagwa-warm up lang sila, di ba? Ngumiti ang dalaga, iyong ngiting Pinoy na parang walang problema sa mundo. Hindi po, Sir David. Nagsisimula na po ang kompetisyon. Ang tawag po dito ay sepak takraw o sa amin ay mas kilala sa diwa ng sipa. Isa itong tradisyonal na laro dito sa Southeast Asia. Halos matawa ako ng malakas. Pinigilan ko lang ang sarili ko bilang respeto. Ano? Competition 2. Ang magpasahan ng bola sa isa't isa ng paikot. Isa itong circus. Peryahan sa probinsya. Parang magic show sa Quiapo. Ito ba talaga ay inilaban nila sa SEA Games kasabay ng Olympic sports? Binuksan ko ang aking notebook at madiin na nagsulat. Ang tinta ng ballpen ko ay halos tumagos sa papel dahil sa inis. Ang pagbagsak ng SEA Games, isang dulang inimbento ng bansang punong abala dahil desperado silang makakuha ng gintong medalya. Sa loob ng court, isang manlalaro ang lumipad sa ere, literal na lumipad, at pinalo ang bola gamit ang talampakan pababa. Ang mga tao ay sumigaw, laban Pilipinas. Pero sa mata ko, wala itong bigat. Kayang gawin ito ng mga footballer. Kung si Neymar o Ronaldo ang nandito, baka mas magaling pa silang sumirko. Ang mga tao sa bansang ito ay hindi naintindihan ang tunay na kahulugan ng sports, bulong ko sa sarili, habang pinupunasan ang pawis sa noo ko. Takot silang makipagkompetensya. Takot silang matalo. Kaya gumawa sila ng larong pambata para masigurado ang ginto. Ito ay isang insulto sa mundo ng palakasan. Inilabas ko ang aking kamera at kumuha ng video. Tingnan nyo, mga kaibigan. Ito raw ang pambansang laro ng Pilipinas at mga kapitbahay nila. Mukha lang silang sumasayaw ng tinikling na walang kawayan. Paraan para makakuha ng medalya nang hindi masyadong napapagod. Sa isip ko, gusto kong wasakin ang kredibilidad ng larong ito. Bukas na bukas din, hahanapin ko ang mga opisyales at tatanungin ko sila ng diretsyo. Gusto kong makita kung paano nila ipagtatanggol ang larong ito na parang pang-aliw lang sa mga turista. Kinabukasan, tumungo ako sa press conference room sa isang hotel sa Pasay. Nakaupo sa entablado ang isang opisyal ng Philippine Sepak Takraw Federation. Ang pangalan niya ay Ginoong Bayani. Kalmado siyang nakaupo, may hawak na tasa ng kape. Hinablot ko ang mikropono. Tumahimik ang buong silid. Enr.
Bayani. May isang tanong ako. Matigas ang tono ko, puno ng hamon. Ang pagsali niyo ba ng larong ito sa Arcade Games ay talagang para iangat ang antas ng sports? O baka naman, bilang host country, gumagamit kayo ng paraan na hindi alam ng ibang bansa para madali kayong makahakot ng ginto? Nagulat ang mga lokal na mamamahayag. Nagbulungan sila sa Tagalog. Pero si Ginoong Bayani, ngumiti lang. Hindi siya nagalit. Enner. David. Ang sepak takraw at ang diwa ng sipa ay hindi lang tungkol sa pagpapabagsak ng kalaban. Ito ay nagpapakita ng bayanihan, cooperation, at pagkakaisa. Gusto lang naming ibahagi ang kulturang ito sa aming mga kapitbahay sa ASEAN. Napatawa ako ng bahagya. Ibahagi? Pero ang sports ay tungkol sa kompetisyon. Kung walang kompetisyon, hindi yan sports. Sayaw yan. Zamboanga Hermosa Festival yan. Hindi ba't kaya nyo lang ito ginagawa ay dahil hindi nyo kaya ang mga European sa totoong Olympic sports kaya gumawa kayo ng mumurahing gintong medalya? Doon, nawala ang ngiti ni Ginoong Bayani. Tumitig siya sa akin. Ang gintong medalya namin. Hindi mura gaya ng iniisip mo. Sa likod ng bawat sipa, may kasaysayan ng aming mga ninuno na daan-daang taon na. Kasaysayan, suminghal ako. Hindi kasaysayan ang nagpapanalo sa sports. Performance ang basihan. Ibinaba ko ang mic at lumabas ng kwarto. Ramdam ko ang tagumpay. Napahiya ko sila. Natanggalan ko sila ng maskara. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang laptop ko at tinapos ang artikulo. Ang pamagat ay matapang, SEA Games, kung saan namatay ang diwa ng sports at naghari ang larong pambata. Isinulat ko ang lahat. Na ang mga manlalaro ng sepak takraw ay walang stamina gaya ng football players. Na sumasayaw lang sila. Na peke ang mga medalya nila. Pinindot ko ang i-send. Dapat malaman ng mundo kung gaano katawa-tawa ang nangyayari dito sa Maynila. Kinagabihan, habang umiinom ako ng San Miguel beer sa isang bar sa Malete, lumapit sa akin ang isang lalaki. Nasa edad 60 na siguro siya. Puti na ang buhok, sunog ang balat sa araw, pero matalas ang mga mata. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at tsinelas. Ikaw ba si Emir? David, tanong niya sa Ingles na may puntong Bisaya. Sino ka? Ako si Tatay Lito. Isa akong coach ng sepak takraw. Inilabas niya ang isang printout ng artikulo ko mula sa kanyang bulsa. Nabasa ko ang sinulat mo. Ang sipa daw ay larong pambata. Totoo naman, di ba? Sagot ko habang tinutungga ang beer. Ngumiti si Tatay Lito. Ang katotohanan ay malalaman mo lang kapag sinubukan mo. Mula sa kanyang bayong, inilabas niya ang isang bolang yanto. Inilapag niya ito sa mesa. Mukha itong walang binatbat. Bukas, alas 6 ng umaga. Magkita tayo sa Luneta Park. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Kung totoo ang sinabi mong madali lang ito at pambata. Hamon ko sa'yo, sipain mo ang bolang ito ng 3 beses nang hindi sumasayad sa lupa. Gamit ang dulo ng paa. Kapag nagawa mo yun, luluhod ako sa harap mo at hihingi ng tawad. Natawa ako. 3 beses. Tatang, naglaro ako ng football sa London. Kayang-kaya ko yan kahit 30 beses pa. CJ. Magkita tayo bukas. Iniwan ni Tatay Lito ang bola at umalis. Kinuha ko ang bolang yantok. Magaan. Butas-butas. Ito lang. Anong mahirap dito? Hindi ko alam na ang maliit na bolang yantok na ito ang dudurog sa pride ko kinabukasan. Alas 6 ng umaga. Maalinsangan na agad ang hangin sa Maynila. Ang amoy ng usok ng jeepney at amoy ng damo sa Luneta ay nagsasama. Pagdating ko sa court, nandoon na si Tatay Lito at 5 kabataang manlalaro. Nakapaikot sila, sinisipa ang bola. Tok. 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 Ang tunog ng yantok na tumatama sa paa ay may ritmo. Parang musika. Mukhang napakadali. Magaan. Makinis. Pumasok ako sa court suot ang aking mamahaling Nike shoes. Tinaas ni Tatay Lito ang kamay niya. Teka lang, yun nga. David. Hubarin mo ang sapatos.
Ang sepak takraw at sipa, nilalaro ng nakayapak kung gusto mong maramdaman ang bola. Nakayapak. Napakunot no ako. Sementado ang sahig. At ang bola ay yari sa matigas na yanto. Hindi ba masakit yon? Masakit, sagot ni Tatay Lito nang walang pag-aalinlangan. Pero kailangan mong maramdaman ang lupa, kailangan mong maramdaman ang yantok para makuha mo ang pulso ng laro. Kung may sapatos ka, hindi ka matututo. Bumuntong hininga ako at hinubad ang sapatos. Mainit-init na ang semento sa talampakan ko. Inihagis ni Tatay Lito ang bola sa akin. O CJ. Subukan mo. 3 beses lang. Huwag mong pabagsakin sa lupa. Tiningnan ko ang bola. Madali lang to. Inihagis ko ito paitaas at sinipa gamit ang dulo ng kanang paa. Yee! Aray! Napasigaw ako. Diyos ko po. Hindi ito yantok. Bato ito. Parang semento ang tigas ng bola. Nang tumama ito sa buto ng paa ko, parang kuryenteng umakyat hanggang sa utak ko ang sakit. Mas matigas ito kaysa sa inaasahan ko. Pero hindi ako sumuko. Mataas ang lipad ng bola. Pagbaba nito, sinubukan kong sipain ulit. Pero ang bolang yantok ay hindi gaya ng soccer ball na lumulutang ng matagal. Mabilis itong bumagsak. Inabot ng paa ko pero blag! Tumalbog ito palayo. Isa pa lang, nakangising sabi ni Tatay Lito. Nainis ako. Teka. Ulit. Warm up lang yun. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang buong lakas ko. Sinipa ko na parang goal kick sa football. Lumipad ang bola na parang rocket papuntang kalawakan at lumabas ng parke. Anak ng. Namumula na ang paa ko sa sakit. Tumutulo na ang pawis ko dahil sa humidity ng Pilipinas. Ang mga batang nanonood sa gilid, mga batang hamog na nagbebenta ng sampag-ita, ay nagtatakip ng bibig para hindi matawa. Sa paningin nila, hindi ako isang sikat na journalist. Isa akong higanteng dayuhan na lampa. Huling pagkakataon, bulong ko. Football player ako. Manilang to. Tinitigan ko ang bola. Tantiya ko ang pagbagsak. Tumalon ako at sinubukan kong gawin ang isang spinning kick. Estilong Ronaldo. Pero, hindi ko tinamaan ang bola. Tinamaan ko ang hangin. Dahil sa bigat ng katawan ko at dulas ng pawis. Bagag. Bumagsak ako ng patihaya sa sementadong sahig. Muntik nang madurog ang balakang ko. Sumabog ang tawanan sa paligid. Ang mga bata humagalpak na. Hahaha. Nadulas si Joe. Namula ang buong mukha ko. Sobrang kahihiyan. Isang professional mula sa London, nakadapa sa semento sa harap ng mga Pilipino. Lumapit si Tatay Lito. Hindi siya tumawa. Inabot niya ang kamay niya para itayo ako. Masakit ba, David? Tumayo ako, puno ng alikabok ang damit. Hindi. Hindi ito maaari, hinihingal kong sabi. Bakit ang hirap? Mukhang madali lang naman kapag kayo ang gumagawa. Pinulot ni Tatay Lito ang bola. Mukhang madali dahil ang mga manlalaro namin ay ilang taon nang kaisa ng bolang ito. Ikaw, tinatrato mo ang bola bilang isang bagay na dapat sipain palayo. Gusto mong saktan ang bola. Kaya sinasaktan ka rin niya pabalik. Ibinalansi niya ang bola sa kanyang paa ng napakapirmi. Ang sipa ay hindi kalaban na dapat talunin. Ito ay kaibigan na dapat saluhin. Hindi kalaban. Ano to, lokohan? Halika. Maupo muna tayo. Magkakape tayo, yaya ni Tatay Lito sa isang bangko malapit sa nagtitinda ng taho. Ang pride ko, ang yabang ko. Natunaw na parang yelo sa init ng Maynila. Ang natira na lang ay kuryosidad at hiya. Inabutan ako ni Tatay Lito ng kapeng barako. Inom ka muna. Pampakalma. Humigop ako. Mapait, matapang, pero masarap. Tumingin ako sa court. Naglalaro ulit ang mga bata. Ang galaw nila ay parang agos ng tubig sa ilog. Walang putol. Walang puwersahan. Ang bola ay tila may sariling buhay na nakikipaglaro sa kanila. Tingnan mo, David, turo ni Tatay Lito.
Sa football, ano ang layunin nyo? Mag-score. Lampasan ang kalaban at ipasok sa goal. Tama, tango ni Tatay Lito. Kaya ang sports nyo ay nakabase sa pag-elimina o pagwasak sa diskarte ng iba. Iniisip mo kung paano mo pipigilan ang kalaban. Tinuro niya ang bilog ng mga naglalaro. Pero dito, wala kaming kalaban. Ang kalaban namin ay ang lupa, gravity. Nagtutulungan kaming lahat para hindi bumagsak ang bola. Nakinig akong mabuti. Ayan, tingnan mo. Yung batang yon, medyo sumablay ang sipa. Nakita ko nga na palayo ang bola. Sa football, sisisihin siya. Pero dito, iba. Ang katabi niyang manlalaro ay mabilis na tumakbo, sumirko sa ere para iligtas ang bola bago ito tumama sa semento at ibinalik ng maayos sa gitna. Nagnityan sila. Walang sumigaw. Walang nanisi. Nakita mo, ngiti ni Tatay Lito. Nagkamali siya pero sinalo siya ng kapatid niya. Sa larong ito, walang ako, me. Ang meron lang ay tayo, we. Kapag may isang nagkamali, lahat aalalay. Kapag may magandang ginawa, lahat papalakpak. Ito ang diwa ng bayanihan. Hindi lang ito sports. Ito ay pagsasanay kung paano mabuhay sa komunidad. Napanganga ako. Akala ko sirkus ito. Yun pala, ito ay isang usapan na walang salita. Tiwayala ako sa'yo. Sasaluhin mo ba ako? Nandito ako. Huwag kang matakot. Yan ang sinasabi nila sa bawat sipa. Kaya ka natalo kanina, tinitigan ako ni Tatay Lito sa mata. Sinipa mo ang bola dahil gusto mong manalo. Ang larong ito, kailangan ng pusong mapagkumbaba. Hindi para talunin ang iba, kundi para tulungan silang kuminang. Binaba ko ang tasa ng kape. Buong buhay ko, ang tanong ko lang ay paano ako makakagol. Ngayon ko lang naintindihan ang tanong na paano ko tutulungan ang kasama ko na hindi bumagsak. Sa bansang ito na maraming mahihirap, marahil ang pagtutulungan ang pinakamahalagang yaman nila. Gusto mo pa bang subukan? Tanong ni Tatay Lito. Wala na akong yabang. Gusto ko po. Gusto kong matuto. Turuan niyo po ako, Tatay. Tumawa si Tatay Lito. O CJ. Huwag kang magsasapatos. Kailangang lumapat ang paa mo sa lupa ng Pilipinas. Tapos na ang ensayo. Mataas na ang araw. Ang init ay nakakapaso na. Pumunta ang mga manlalaro sa silong. Sinundan ko sila. Ang hangin ay amoy effervescent oil at omega painkiller. Pamilyar ako sa amoy ng locker room, pero iba ang tapang ng amoy dito. Isang binatilyo, mga 20 anyos, ang naghubad ng kanyang basang jersey. Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong tubig. Boy! Anong nangyari sa likod mo? Ang likod niya ay tila mapa ng karahasan. Puno ng pasa, galos at peklat. Ang iba ay sariwa pa, ang iba ay naghilom na. Para siyang pinaghahampas ng 2x2. Ang isa naman, tinaas ang shorts. Ang tuhod niya ay wala ng balat. Kulebra na lang at kalyo na kasing tigas ng bato. At ang mga paa nila. Ang mga buto sa paa ay parang nag-iba na ang hugis dahil sa tagal ng pagtama sa matigas na yanto. Nagsindi ng sigarilyo si Tatay Lito. Nagulat ka ba, Inra? David? Paano? Paano nangyari ito? Tanong ko. Kanina, nakangiti lang sila habang naglalaro. Parang hindi sila nasasaktan. Tinapik ni Tatay Lito ang likod ng binatilyo. Sa sepak takraw, may mga tira kaming tinatawag na sunback spike o roll spike. Kapag ginawa mo yun sa ere, pagbagsak mo, semento ang sasalubong sa katawan mo. Walang kutson. Dugtong niya, 10 oras silang nag-ensayo araw-araw. Para mapanatiling nasa ere ang isang maliit na bolang yantok, ibinibigay nila ang kanilang buto at laman. Ang ganda na nakikita mo sa laro ay ang maskara na tumatakip sa sakit na ito. Tinanong ko ang binatilyo. Hindi ba masakit? Bakit ka pa naglalaro? Ngumiti lang siya ng mahiyain. Tinuro niya ang dibdib niya. Puso, sabi niya sa Tagalog. Tapos tinuro niya ang bola. Tatay Lito translated, sabi niya. Mas masakit kapag bumagsak ang bola sa lupa. Ano? Hindi ko ma-process.
Ang sakit ng katawan nawawala sa gamot. Pero kapag hinayaan mong bumagsak ang bola, nasasayang ang pagod ng mga kasama mo. Ang sakit sa loob na binigo mo ang mga kapatid mo. Yun ang mas masakit. Natahimik ako. Sa London, kapag nasugatan lang ng kaunti ang daliri ng player, hindi na maglalaro ng ilang linggo. Sa football, kapag nadikit lang ng kaunti, gugulong na sa damuhan at arte na parang mamamatay na. Pero ang mga Pilipinong ito, kahit natutuklap ang balat sa semento, nakangiti pa rin. Tinitiis ang hapdi para sa kapakanan ng grupo. Tiningnan ko ulit ang mga paa nila. Dati, ang tingin ko ay paa ng mga payaso sa sirkus. Ngayon, ang nakikita ko ay paa ng mga mandirigma. Hindi sila sumasayaw. Nakikipaglaban sila sa gravity. At ang sandata nila ay ang pagmamahal sa isa't isa. Kinuha ko ang cellphone ko. Binasa ko ulit ang draft ng bago kong article. Ang sipa ay larong pambata. Nandidiri ako sa sarili ko. Pinindot ko ang delete. Tatay Lito, tawag ko. Pwede bang? Turuan niyo ako mula sa simula. Gusto kong maramdaman ang sakit na yan. Sa mga sumunod na araw, nakalimutan ko munang journalist ako. Tumambay ako sa court. Sigurado akong ako ang pinakabobong estudyante na nahawakan ni Tatay Lito. Hindi ganyan, David. Ang tigas ng katawan mo. Relax lang. Para kang robot, sigaw ni Tatay Lito. Ang problema ko ay ang instinct ko. Kapag parating ang bola, naninigas ako para sipain ito ng malakas. Kaibigan niya sabi ang bola eh. Saluhin mo ng malumanay. Parang gumamela na nahulog, saluhin mo ng dahan-dahan. Gumamela. Ang bolang ito nakasing tigas ng bato. Namamaga na ang paa ko. Kapag naglalakad ako pabalik sa hotel, ika-ika ako. Ang mga staff ng hotel naawa na sa akin. Pero hindi ako huminto. Dahil sa mga bata. Yung mga batang tinawanan ako nung una. Sila ngayon ang nag-aalaga sa akin. Kapag nadadapa ako, tumatakbo sila. Okay ka lang po, sir. Inaabutan nila ako ng tubig. Pinapahiram nila ako ng kanilang Omega Painkiller. Pagdating ng tanghalian, yayayain nila ako. Sir David. Kain po. Simple lang ang baon nila. Kanin, tuyo, at kamatis na may bagoong. Pero yung kakarampot na ulam nila, iaalok pa sa akin. Tikman niyo po, masarap. Naiiyak ako. Tinawag ko silang sirkero at mababaw. Pero tinatrato nila ako bilang kuya, bilang kaibigan. Sa maliit na bilog na ito ng sipa. Walang puti, walang kayumanggi. Walang mayaman, walang mahirap. Ang meron lang ay isang layunin, walang iwanan. Sa ikatlong araw ng hapon, nangyari ang himala. Inihagis ni Tatay Lito ang bola. Humina ako ng malalim. Kaibigan. Yee! Sinipa ko gamit ang dulo ng paa. Umangat ito ng tuwid. Yee! Pangalawa. Gamit ang tuhod. Yee! Pangatlo. Gamit ang sakong. Hindi bumagsak ang bola. Hay! Nagpalakpakan ang mga bata. Galing ni Sir David. Si Tatay Lito, nakangiti, naka-thumbs up. Pwede na. Marunong ka nang makipag-usap sa bola. Pagod na pagod ako pero punong-puno ang puso ko. Mas masaya pa ito kaysa nung nag-cover ako ng World Cup. Dahil ang tagumpay na ito, hindi ko nakuha ng mag-isa. Nakuha ko dahil sa tiyaga ng mga taong nasa paligid ko. Bukas ang finals, sabi ni Tatay Lito. Pilipinas laban sa Thailand. Matinding laban to. Manonood ka ba? Siyempre, sagot ko. Pero hindi bilang reporter. Bilang fan ng sepak takraw. Pagbalik ko sa hotel, may email mula sa editor ko sa London. David. Nasaan na ang article? Yung tungkol sa palpak na sports dyan sa Manila. Ipadala mo na. Nag-reply ako, sorry boss. Wala na yung kwentong yun. May mas magandang kwento akong nahanap. Isang kwentong hindi mo paniniwalaan. Yumanig ang Ninoy Aquino Stadium. Ang sigaw ng libu-libong Pilipino ay parang kulog. Finals na. Pilipinas yes.
Thailand. 3 araw ang nakararaan, tinawag ko itong perya. Ngayon, nag-iba na ang paningin ko. Ang ingay ay hindi na sa gabal, ito na ang fuel ng mga manlalaro. Pumasok ang Team Philippines. Seryoso ang mga mukha. Focus. Nagsimula ang laro. Lumipad ang bola. Lie. Lie. Ile. Ang bilis. Iba ito sa practice. Ito ay totoong gyera sa himpapawid. Isang Pilipino ang tumalon, binaligtad ang katawan sa ere, sunback spike, at pinalo ang bola. Ang isa naman ay sumalag gamit ang ulo. Dati, akala ko sayaw ito. Ngayon alam ko na. Ito ay aerial combat. Nilalabanan nila ang gravity. Biglang napalayo ang bola sa court. Lalabas na, sigaw ko. Pero ang tekong server ng Pilipinas ay humarurot at lumipad palabas ng linya. Parang ibon. Nasungkit niya ang bola gamit ang dulo ng paa bago ito tumama sa floor at naibalik sa court. Nagwala ang stadium. Napapatayo ako at napapasuntok sa hangin. Laban. Doon ko nakita ang sakripisyo. Yung manlalarong sumagip bumagsak sa balikat. Blag. Dinig ko ang lagutok kahit sa malayo. Alam ko ang sakit nun. Naranasan ko yun. Pero tumayo siya agad. Kumaway. Ayos lang ako. Tuloy ang laban. Tinanong ako ng katabi kong American reporter. Hey David. Akala ko ba circus ito? Those guys are intense. Lumingon ako sa kanya at sinabing hindi ito circus, per. Ito ay sining art. Ito ay sakripisyo. At ito. Ito ang pinakamagandang laro sa mundo. Mahusay ang Thailand pero iba ang puso ng Pilipinas sa araw na yon. Huling puntos. Match point. Isang spike mula sa Pilipinas. Hindi na ibalik ng Thailand. Tapos na. Inanunsyo ang score. Gold medal for the Philippines. Sumabog ang confetti. Naghiyawan ang mga tao. Pero sa gitna ng court, tumahimik ang mga manlalaro. Hindi sila nagtatalon sa tuwa. Lumuhod silang lahat, magkakaakbay at yumuko sa sahig. Umiiyak sila. Hagulgol. Ito ba ay luha ng saya? O luha ng paglaya mula sa sakit na tiniis nila ng ilang buwan? Tumakbo ako pababa. Hindi ko dala ang mic ko. Hahanapin ko si Tatay Lito. Nakita ko siya sa gilid, nakasandal sa pader, umiiyak habang pinapanood ang mga anak niya. Tatay Lito. Tumingin siya sa akin. Nagawa nila, David. Nagawa nila. Hinawakan ko ang kamay niyang magaspang. Proud ako sa inyo, Tay. World class kayo. Umiling si Tatay Lito. Hindi kami nanalo dahil sa ginto. Masaya ako dahil napatunayan namin sa mundo na buhay pa ang kultura namin. Tinuro niya ang mga players na nasa podium. Ang mga yan. Hindi kilala ng tao. Ang isa dyan, anak ng magsasaka sa Iloilo. Ang isa, dating kargador sa pier. Wala silang millions na sweldo. Pero ngayong araw, sila ang mga hari. Nanikip ang dibdib ko. Sa Premier League, milyon-milyon ang sweldo ng players, pero kapag natalo, sisisihin ang coach, ang sapatos, ang damo. Dito, galing sila sa wala, maliit ang premyo, pero ibinigay nila ang buong buhay nila. Nagkamali ako, Tay, sabi ko. Hindi ito larong pambata. Ito ay laro ng mga tunay na lalaki. May kinuha si Tatay Lito sa bag niya. Ang lumang bolang yantok. Sa'yo na to, David. Ha? Ito yung ginamit ko sa practice, di ba? Nandyan ang pawis mo, ang pagkadulas mo, at ang pagkatuto mo. Itago mo. Kapag nahihirapan ka sa buhay. Tingnan mo to. Tandaan mo, hanggat hindi bumabagsak ang bola. May pag-asa pa. Hinawakan ko ang bola na parang sagradong bagay. Mas mabigat pa ito sa ginto. Salamat, Tay. Dadalhin ko to sa London. Tumugtog ang ilupang hinirang. Tumayo ako ng tuwid at naglagay ng kamay sa dibdib kasabay nila.
Hindi ko naiintindihan ang lyrics pero naiintindihan ko ang puso ng kantang ito. Madaling araw na. Tahimik sa kwarto ko sa hotel. Liwanag lang ng laptop ang nakikita. Tinitigan ko ang nauna kong pamagat, ang pagbagsak ng SEA Games. Ngayon, parang sampal sa mukha ko ang mga salitang yon. Ang yabang ko. Ang ignorante ko. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang bolang yantok sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim ng ilaw, ang mga hibla ng yantok ay parang ginto. Nagsimula akong mag-type. Pamagat, sepak takraw, kapag ang laro ay naging isang panalangin. Pumunta ako sa Pilipinas para maghanap ng katatawanan. Pero ang nahanap ko ay ang pinakadalisay na anyo ng sining. Sa kanluran, tinuturuan tayong manalo to win. Pero ang sepak takraw at ang kulturang Pilipino ay nagturo sa akin ng ibang tanong, pagkatapos mong manalo, anong gagawin mo? Iiwan mo ba ang kasama mo? Tinuruan nila ako na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-apak sa iba, kundi ang pagsalo sa kanila bago sila bumagsak. Ang mga peklat sa katawan nila ay mga medalya ng katapangan. Ang mga luha nila ay mas mahalaga pa sa ginto. Habang nagsusulat, tumulo ang luha ko. Patawad po. Sa kamangmangan ko. Sana mabayaran ko ito ng kwentong ito. Sasabihin ko sa mundo, pumunta kayo sa Pilipinas. Hindi lang para sa magagandang beaches, kundi para makita ang gintong puso ng mga tao rito. 4:00 na nang matapos ko. Send. Lumipad na ang email papuntang London. Binuksan ko ang bintana. Pumasok ang hangin ng Maynila. Magaan na ang pakiramdam ko. Ngayon, masasabi kong isa na akong tunay na journalist. LA Terminal 3. Inaayos ko ang maleta ko. Puno ng damit at kagamitan. Wala ng espasyo. Kailangan kong magbawas. Inilabas ko ang ilang souvenir shirts. Kailangan kong bigyan ng pwesto ang pinakamahalagang bagay. Ang lumang bolang yantok. Binalot ko ito ng maingat sa puting shirt. Marami akong souvenir mula sa Olympics, pero itong bolang nagkakahalaga lang ng ilang dolyar. Ito ang pinakamabigat sa puso ko. Sir David. Lumingon ako. Si Tatay Lito at ang mga bata. Sumugod sila sa airport para ihatid ako. May dala silang mga kwintas na sampagita. Sir. Para sa inyo. Sinuotan ako ng bata ng sampagita. Ang bango. Lumuhod ako at niyakap sila. Salamat. Mamimiss ko kayo. Mamimiss ka rin namin, sir. Ikaw ang una naming imported na player, biro nila. Hinawakan ni Tatay Lito ang balikat ko. Pagdating sa London, huwag mong kakalimutan ang sipaha. Tumayo ako at nangako. Hindi, Tay. Pagdating ko sa London, sa Hyde Park gagawa ako ng bilog. Tuturuan ko ang mga Ingles. Tuturuan ko silang sumalo, hindi lang manipa. Mabuti, ngiti ni Tatay. Ang sipa ay hindi lang para sa Pilipinas. Ito ay para sa kapayapaan. Tinawag na ang flight ko. Kumaway ako sa kanila. Paalam. Salamat, Pilipinas. Habang umaangat ang eroplano, nakita ko ang Maynila sa ibaba. Ang mga bubong ng bahay, ang mga ilaw, tila kumikislap. Dati, tingin ko dito ay magulo. Ngayon, alam ko na. Ang kislap na yan ay refleksyon ng diwa ng mga Pilipino. Sumandal ako at pumikit. Dinig ko pa rin sa isip ko. Tok. 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 Hindi na ito tunog ng bola. Ito na ang bagong tibok ng puso ko. Napangiti ako. Hindi ito circus. Ito ay sayaw ng mga bathala.